Ignition on. Stock horn passing. High. Stock horn passing. Low. Stock horn passing. Off. Stock horn passing. For today's vlog mga katropa, tuturuan ko kayo kung paano mag-install ng mini driving light version 1 gamit ang dalawang relay, dalawang diode, at syempre sasamahan natin yan ng passing stock combo horn. Okay? Pag busina mo, magbiblink yung mini driving light. Either Yamaha, Suzuki, Kawasaki, Honda, at China bikes, panoorin mo to. Karamihan ng mga Filipino ngayon mga katropa, may kanya-kanyang mga motor. Ang problema, yung kanyang headlight, sadyang napakahina. Lalo na kung dadaan ka sa napakadilim na lugar, wala ka nang makikita. So ngayon, ang option ng mga rider, magpapalagay ng mga auxiliary light. Kaso, yung mga ibang motorcycle shop o yung mga ibang nag-i-install, dinadaya at tinataga. Okay? Ngayon mga katropa, tuturuan ko kayo step by step kung paano nga ba mag-install ng mini driving light. So tara. So unang step nyo mga katropa kung paano nga ba mag-wirings ng mini driving light version 1 gamit yung dalawang relay, isang fuse, dalawang diode, at sasabay yung ating mini driving light pag busina ng stock horn. Ito yung ating unang step. Okay? So, ang unang-una mga katropa, dapat yung alamin yung kung saan nakalagay yung battery ng inyong mga motor. At syempre, sa susian. Dapat yung ma-access yung susian. Kasi, sa mga bago mga katropa, ito yung pinaka-basic na way para ma-access nyo yung accessories wire ng inyong mga susian. Okay? So, bago natin umpisan, i-discuss ko muna sa inyo mga katropa yung mga kulay ng mga wire sa inyong mga susian. Ang tawag po dyan is accessories wire. Sa accessories wire niya mga katropa, dyan tayo magkukunik or kukuha ng supply. Kaya, dapat nyo itong malaman. Kaya huwag kayo mag-skip mga katropa. Okay? So, pinsahan natin sa Yamaha. Sa Yamaha mga katropa, either 4 wires yan yung susian nyo. Ang kulay ng accessories wire doon is brown. Okay, Yamaha. Sa Kawasaki, either 4 yung wire dyan or 2, ang kulay ng accessories wire doon is brown din. Sa Suzuki, either 4 yung wire niya or 2, ang accessories wire ng susian is orange. Okay? Pagdating naman sa Honda, either 4 yung wire niya ng susian or 2, ang accessories wire doon, kulay ng wire, black. Alright. Pagdating naman sa mga China bikes, okay? Maraming klaseng China bikes mga katropa, Rossi, Racal, etc. etc. Ang accessories wire niyan sa susian, either 4 wires or 2 wires, kulay black din. Okay? So, Honda at China bikes ay same yung pattern ng coding. Okay? So, kung alam nyo na yung mga accessories wire na tandaan nyo, so umpisa natin mga katropa. Ang una nating ilalatan sa pag-wiring ng mini driving light, fuse. Siyempre, gagamitan nyo yung fuse mga katropa. Importante yan. Sukat dito, 10 ampere. Wire dapat makakapal yung kanyang hibla. Dapat hindi manipis para hindi masunog. At syempre, dapat naka-I terminal at nakahinang dapat. Alright? So, yung isang paa, ilagay natin sa positive ng battery. Ito yung unang-unang step. Fuse. Okay? Ayan. Okay? Dapat nakahinang ito mga katropa at naka-I terminal dapat. Okay?
Ang next mga katropa, kung kailangan nyo ng wire para sa mainline, gamitan nyo ng 16 gauge, yung sukat niya. At dapat nakahinang din. So dito sa ating case, dahil demo lang to, magre-recta na tayo. Wala na tayong extra wire na gagamitin, okay? So dito sa isang paa ng ating fuse, mga katropa, dito natin i-connect yung dalawang relay, okay? So dito sa dalawang relay mga katropa, ang sukat nito 30 ampere, 5 pins. Pwede kayong gumamit ng 4 pins, kung wala kayong mabili, pwede rin 5 pins. Okay, kung 5 pins, hindi ko na to ginagamit yung gitna. Yan, itong gitna is 87. Bakante nyo yan, kung wala kayong paggagamitan, silyaduhan nyo para hindi magkaroon ng problema. Okay? Ang brand nito mga katropa, Bosch siya. Bosch. Okay? Bosch yan. Dito muna tayo sa kanyang pin orientation. So, same lang naman to. Isa yung example natin. Okay? So, dito, pin number 30, pin number 85, pin number 87, pin number 86, at yung gitna, 87 din yung bakante. Okay? So, itong 85, i-connect natin to sa ground. Okay? So, ang gawin natin ito mga katropa, yung dalawang relay, pagsamahin natin. Ayan. Tapos, yung dalawang 85 ng mga relay, pagsamahin din. Okay? Dalawang 85 mga tropa, pagsamahin din. Okay? Tapos, yung dalawang 30, pagsamahin. Ayan. Pagsamahin mga katropa. Okay? Sundan nyo ito. Okay? So, napagsama na natin, 85 tsaka 30. So, yung 30, i-connect natin dito sa isang paa ng fuse na to. Ayan. So, sana nasundan nyo mga katropa. Basic na basic lang to. Okay? So, ayan, na-connect na natin. So, sa actual, dapat nakahinang ha, mga katropa. O, ayan. So, yung 30, na-connect na natin. Tapos, yung dalawang 85, pinagsama. Susupply natin to ng ground. Galing sa negative ng battery natin. So, ito yung ating ground. Kasi naglatag na tayo mga katropa. Ayan. Connecting yan sa body ground. Connected yan sa ating battery na ground. Kabit natin. Dito sa wire na may ground galing sa battery. Okay? So, kung ayaw nyo sa battery mga katropa, hindi nyo trip. Pwede rin naman kayong kumuha sa body chassis ninyo. Siguraduhin nyo lang na hindi kinakalawang yung inyong chassis para solid yung ground na inyong supply. Okay? So, ang susunod natin mga katropa, yung dalawang 86. Okay? Dalawang 86 ng ating relay. Bus. Saan nga ba ito nakakonect? So, dito, yan nakakonect sa ating domino switch. So, bago tayo mag-wiring, ito ang kanyang orientation. Wiring, color coding, at function. Blue, ito yung main supply na ating domino switch. Dito nyo ito i-connect sa ating susian sa accessories wire. Okay? So, natandaan nyo yung mga kulay. Doon nyo yun itatap. Kaya natin diniscuss yung kulay ng mga accessories wire. Okay? Tapos, yung brown wire, ito yung kanyang high position ng domino switch. Tapos, yung black wire, ito yung low position ng domino switch. So, ikabit natin. Sa pagkakabit ng domino switch mga katropa, uunahin natin yung black wire. Okay? So, sa black wire mga katropa, pipili na lang kayo dyan sa dalawang relay kung saan nyo ikakabit. Either sa kaliwa, pin number 86, sa kanan, pin number 86. So, choice ko ito, choice nyo, pipiliin nyo lang. So, dito natin ikakabit yung black wire sa pin number 86 sa kanan na relay. Okay? So, dito na part, kahit saan pa yan, nyo ikakabit. Okay? Dito na part na to sa pag-install ng domino switch. Okay? Tapos, yung brown wire dito naman sa kaliwa, pin number 86 din. Okay, ayan. Kakabit natin yung mga katropa. So, dapat masundan. Huwag kayong mag-skip mga katropa. Okay? So, dahil itong blue, ito yung supply, i-connect natin to sa accessory wire. Okay? Yung accessories wire mga katropa, lalo na sa Honda, kulay black. Dito natin yan i-connect sa black
ng susian. So, 4 yung wire nito mga katropa. Hindi ko na papakailaman yung ibang wire. Doon ako magtatap sa black kung actual mo yung itong gagawin. So, huwag nyo na pakialaman yung ibang wire. Doon na kayo magtap sa kulay na sinasabi kong accessories wires ng inyong mga motor. So, ayan. So, yung mga katropa, 286 ng relay na connect na natin sa domino switch. Okay? So, yung naiiwan na lang, 287 ng relay. Okay? Tapos, heto na ang kasunod mga katropa. Dito na tayo sa mini driving light. So, ito yung tatlong kulay ng wire ng mini driving light mga katropa. Ito, pakita ko sa inyo. Yellow, red, and black. Okay, so dalawang yellow pagsamahin. Ayan. So, dalawang yellow pagsamahin mga katropa. Tapos, heto mga katropa yung susunod natin. Diba sabi ko sa domino switch, yung brown wire, yan yung high position ng switch. Yung black, isa yung low position ng switch. Okay? Kung saan nakakonect yung brown mga katropa sa dalawang relay na yan, heto, ang example na sa kaliwa, ibig sabihin, yung kaliwang relay, para yan sa high. Okay? So, yung high natin sa mini driving light is kulay dilaw. Ayan. Dito natin i-connect yan sa 87 na relay sa kaliwa. Okay? Yung dilaw. Pin number 87. Okay? So, yung red naman ng mini driving light, pagsamahin nyo rin, katulad ng dilaw, pinagsama ko. Tapos, yung red ng mini driving light, yan yung low beam. So, hetong black wire ng ating domino switch, dahil low position yan ng switch, tapos nakakonect sa kanan na relay, ibig sabihin, yung relay na to, pang low. Tapos, yung red wire ng ating mini driving light, i-connect natin yan sa pin number 87 ng relay na kanan. Ayan. Basic lang, di ba mga katropa? Basic na basic lang. O, ayan. So, nakonect na natin. Wala nang problema. Di ba? Madali lang. Ay, hindi. Mayroon pa pala. So, ang kasunod natin mga katropa, yung black wire. Okay? So, saan nga ba itong black wire ng ating mini driving light? Okay? Yung black wire na ito mga katropa, ground lang yan. So, ang gagawin nyo, supplyan nyo ng ground sa chassis ng mga motor ninyo or sa battery. So, sa case ito mga katropa, yung black wire ng ating mini driving light, dito tayo kukuha sa battery na ground. Okay? So, ganun lang mga katropa. Basic na basic. Di ba? Napakadaling sundan. Napakalaking tipid nyo dito pag matutunan nyo to paano mag-wiring. Siyempre, hindi na kayo magbabayad ng labor. Materials lang bibilhin nyo. So, ayan mga katropa. Na-install na natin yung ating mini driving light. So, ang concept o yung mode ng ating i-install kasi dito mga katropa, dapat pag busina, mag-blink yung mini driving light. Okay? So, ang gagawin natin mga katropa, testingin natin. At bago natin testingin, ibabalik natin yung fuse. Okay? So, tandaan mga katropa, pag actual kayo, dapat nakahinang at naka-electrical tape. At dapat nakasilyado. Iwasan nyo yung magkakalat-kalat yung mga wire niyo mga katropa para in the future, kung magkakaroon kayo ng customer, ay babalik sa inyo. Okay? So yun mga katropa, nakabit na natin yung fuse at susubukan natin paganahin yung ating mini driving light. So tandaan, ang concept natin, pag busina, dapat mag-blink yung ating mini driving light. Okay? On. Ignition on mga katropa. Ayan. Tapos, switch muna tayo high and low. Siyempre, high and low muna. Hindi nakita sa ating camera. Ayan. Tabingi pa. Sorry. Ayan. Okay. So, okay na siguro yan. Ayan mga katropa. Okay. High. Low. Ayun. High. Low. High. Low. Ulitin natin mga katropa. Okay. High.
low, high, low. So, ang sabi ko nga ng mga tropa, dapat pag busina, magbi-blink. So, subukan natin magbusina. Okay? Subukan natin mga katropa, ha? Kung magbi-blink na ba ito. Papayusin ko lang yung camera. Mukhang nahulog na. Uy! Mukhang wala. Naku po. Mali ba yung wiring natin? So mga katropa, walang mali sa pag-wiring natin. Hindi pa natin nakabit yung mode para sa Stockhorn combo. Okay, so ganito mga katropa. Diba sabi ko sa inyo kanina, dapat yung malaman yung trigger ng inyong mga motor para makabit nyo yung combo na Stockhorn passing. Okay, so off muna natin. So paano nga ba? So paano ko ba malalaman? Okay? Isa sa mga paraan mga lodi ay dapat gamitan mo ng test light. Okay? Test light dapat. So kung wala kayong test light, hindi kayo makabili, anong dapat yung gawin? So ito mga lodi, dagdag idea sa mga wala pang knowledge kung ano nga ba ang mga trigger ng ating mga motor. Okay? So dagdag idea to para to sa mga wala pang knowledge, okay, sa trigger ng kanilang mga motor. Para hindi na kayo o hindi niyo na kailangan mag-test light pa dyan. Okay? Sa Honda, lahat yan, sa lahat ng Honda na motor, hindi lahat ng Honda, sa mga small cc lang to, katulad ng, I think sa 200cc pababa, positive trigger yan mga katropa. Correct me if I wrong. Pero yung mga 150 pababa, lahat yan mga katropa, positive trigger. Hindi ko lang sigurado kung sa 200cc, positive pa rin. Pero, pagdating sa Honda PCX, ADB, pababa, yan, Honda Click, positive trigger yan mga katropa. Okay? Sa Kawasaki, Suzuki, Yamaha, lahat yan sila ay negative trigger. Okay? Kawasaki, Suzuki, Yamaha, negative trigger yan mga katropa. Pero hindi ako sure kung sa 200cc nila is negative trigger pa rin. Basta ang alam ko, from 150cc, 155cc pababa, mga negative trigger yan mga katropa. Pagdating naman sa China bikes mga katropa, ang trigger niyan is positive din. Okay? So, Honda at mga China bikes, positive trigger. Okay? So, yun nga mga katropa, I'm sorry na meron pa talaga tayong hindi alam. Katulad ng mga matataas na mga cc, 200cc, hindi ko nakabisado mga katropa kung positive or negative trigger yung mga motor. Either Honda, Kawasaki, Suzuki, at Yamaha. So, ang kabisado ko lang, yung nabanggit ko mga katropa. Kung gusto nyo malaman kung positive or negative trigger yung mga yan, syempre gamitan nyo ng test light. Yun ang kagandahan pag may test light kayo. Malalaman nyo kung negative or positive trigger yung motor na ginagawa ninyo. So balik tayo mga katropa. After nyo malaman mga katropa kung positive or negative yung trigger ng mga motor ninyo, heto ang kasunod. Okay? Once na positive yung trigger ng motor ninyo at positive yung supply or mainline ninyo, ibig sabihin, yung mini driving light nyo, dito kumuha sa positive, tapos yung trigger ng busina nyo is positive din, wala na kayong magiging problema. Goods na yon. Paano naman kung positive yung supply ng mini driving light nyo at yung trigger ng busina nyo is negative, pwede ba ako maglagay ng
passing Stockhorn combo sa aking mini driving light? Pwede. Kaso, magkakaroon kayo ng conflict. Ang mangyayari, kung walang fuse, masusunog ang motor ninyo. Pwede naman. Masusunog nga lang. Okay? Ang gagawin nyo dun mga katropa, magka-convert kayo from negative trigger ng Stockhorn ninyo, gagamitan niyo ng relay para yung relay papuntang mini driving light, ika-convert niya yung from negative to positive. So, paano gawin yon? Abangan nyo sa ating susunod na tutorial. Okay? So, balik tayo rito mga tropa. Kasi na-determine na natin na positive yung ating busina kasi nga ito ay Honda. Ang gagawin nyo lang mga katropa, dito sa ating dalawang sakit sa busina, yung trigger na positive na yung mga katropa, ibig sabihin, dyan yan dumaan sa switch katulad nito. Okay? So, yung after ng switch mga katropa, katulad nito, ito yung papuntang busina na wire. Okay? Ito yung positive. Ito naman yung kabila, negative. Huwag nyo napakalaman yung negative. Dito na kayo positive kasi positive trigger nga, di ba? Doon kayo magtatap. Okay? After ng switch, papuntang busina. Okay? So, ang gagawin nyo, gagamitan nyo ng dalawang diode. Okay? So, ang sukat nating dalawang diode dito mga katropa, 6 ampere. Okay? So, kung maiksi yung diode, hindi swak doon sa ikakabitan nyo ng motor, mag-extend na lang kayo. So, heto ang kanyang posisyon. Okay? So, yung dalawang silver, dapat nakaposisyon papunta doon. Pataas. Okay? Ayan. Okay? Dalawang silver. Tapos, yung dalawang walang silver, pinagsama ko sa isang wire. Okay? Nagdugtong ako ng wire kasi may exe nga. Tapos, yung dulo ng wire na to, ayan, ito. Uy. Ayan. Oops. Ayan. Dito ko yan ikakabit sa positive wire ng busina. Kung saan galing ito sa switch. Okay? So, diyan ko ikakabit. Ayan. Ayan mga katropa. Okay? Tapos, nakabit ko na. Okay? Yung dalawang silver ng aking diode, ayan, dalawang silver mga katropa. Yung isang diode, dito ko i-connect sa brown wire ng aking domino switch. Okay, brown wire. Brown. So, yung pin number 86 ng kaliwang relay at brown wire, pinagsama ko. At yung isang diode. So, ayan. Okay? Pin number 86 ng relay at brown wire at diode, pinagsama ko. Okay? Kaliwang relay. Tapos, dito naman sa isang diode, okay? Dito naman to sa kanan na relay. Pin number 86 din. Okay? So, pin number 86 ng kanan na relay at diode at black wire ng dominant switch pagsamahin. Okay? Samahin natin mga katropa. Ayan. So, na-connect na natin mga katropa. So, anong purpose ng diode na yan? Ba't ako naglalagay? Okay? Ba't tayo maglalagay ba dyan? Ang purpose ng diode mga katropa, bakit tayo naglalagay? Kasi may nag-comment sa akin sa video ko mga katropa, Boss, Master, bakit wala kang diode? Diba kailangan maglagay niyan? Okay. So, ganito yung mga katropa, hindi lahat sa pag-wiring ay kinakailangan ng diode. Siyempre, maglalagay ka lang dyan pag kailangan mo. So, paano nga ba ina-apply yan? So, malalaman at madidiscover nyo na lang yan mga katropa pag tumatagal yung inyong pag-wiring. Okay? So, balik tayo sa topic. Bakit nga ba may diode dyan? Okay? So, ganito yan. Pag on ko dito ng domino switch mga katropa, high.
Pag walang diode, tatagos yung kuryente dito, dadaan sa wire na kinabit natin, at dito magtatagpo sa positive trigger ng ating busina. Mangyayari, tutunog yung busina nyo. Okay, ganun po ang purpose ng diode kaya tayo naglagay. Ganun din sa kabila, pag nag-low kayo, pag walang diode yan, tatagos yung kuryente dito sa wire na to, sa dilaw, ayan, dito, at pupunta sa ating wire ng positive sa busina, tutunog din yung ating busina. Ang pangit naman nun, di ba? Pag nag-high and low ka, tumutunog yung busina. Di ba? Parang kakaiba naman. Dapat, pag busina mo, mag-blink yung mini driving light. Ganon dapat. Hindi yung pag high and low mo, yan, tutunog yung busina, pangit naman ang sagwa. O, di ba? Kaya tayo naglalagay ng diode. Okay? Kanina, sinubukan natin, pag busina, walang passing combo stock horn ang nangyayari sa ating mini driving light. So, ngayon, susubukan natin. Alright. So, testing. Ignition on. So, high and low muna. Okay. So, ayusin muna natin yung ating camera. Alright. Yan. High and low. High. Low. High and low. Alright? So, magka-passing tayo sa ating stock. Pindutan natin yung switch ng busina. So, hindi pa naka-on yung ating mini driving light. So, magka-passing tayo using horn switch. O, diba? Meron na. So, ngayon, mag-high tayo. Papaganahin natin yung dilaw. Passing. Alright, so gumagana. So ngayon, low beam. Magka-passing tayo. Wala. So sa ganyang mga mini driving light mga katropa, kahit naglagay na kayo ng diode at wala pa ring passing na nangyayari, either sa high or low beam, abangan nyo mga katropa kung paano natin yan ginagawa ng paraan. So may mga paraan dyan mga katropa. Isusunod natin yan sa ating tutorial vlog. At syempre, para magawa natin ng paraan yan, gagamitan natin yan ng relay. So ano ba ang relay dapat dyan mga katropa? Heto ang relay na kailangan natin. Yan. Heto ang gagamitin natin. Instead na bush, heto, dalawa. So total ng relay na gagamitin natin mga katropa, dalawang ganito at isang bush. Tatlo lahat. Okay? So kung paano gawin nyo mga katropa, abang-abang na kayo sa aking tutorial vlog, actual. Pero kung gusto nyo malaman kung paano gawin yon, meron tayo sa ating diagram features. So dinadiagram ko siya mga katropa. Meron tayo doon. Kung gusto yung matutunan ay mag-comment na lang kayo. Ilalagay ko yung link sa comment ninyo para mabilis nyo mahanap. Kasi kung isa-isahin nyo mga katropa, napakaraming tutorial ko na napakaraming tutorial ang nakalagay sa aking YouTube. Okay? So sample mga katropa, tatanggalin natin yung diode na yan. Tatanggalin natin yan. Para malaman nyo na nagkakaroon ng conflict pag walang diode. Okay? So, tatanggalin natin. So, off mo natin yung susian. Para may idea kayo kung bakit natin nilalagyan ng diode. Para kita nyo actual. Okay? So, ayan. Walang diode. Okay? So, saan gagawin natin ito mga katropa? Tatanggalin natin to. Ayan. Ito yung diode. Wala na. So, ngayon, dahil walang diode, hindi naman pwede na walang wire. Siyempre, lalagyan nyo ng wire yan. Diba? Kung wire lang, magkakaroon kayo ng problema mga tropa.
kapag wire lang. So, ito, yung positive trigger ng ating busina, yung isang wire, i-connect natin dito sa brown at pin number 86 na relay sa kaliwa. Okay, pagsamahin natin. Ayan, para makita niyo yung ano yung problema. Tapos, yung isang wire galing sa positive trigger ng ating wire sa busina, i-connect natin yan sa black galing sa domino switch at pin number 86 sa kanan na relay, at yung isang wire galing sa positive trigger, idugtong nyo. Ayan. Huwag kayo magulat ha. Magugulat kayo nito pag mga baguhan. So ngayon, ignition on natin. So dito, pag on nyo ng mini driving light, either high and low, tutunog yung busina nyo ng sagwa. Okay? So ayan. Ayan. Subukan natin passing. Although magka-passing naman siya, mag-stack horn combo passing. Katulad nito. Wrong natin. Ayan o. Subukan natin mga kalod. Pakita ko sa inyo yung ilaw. Ayan. Pindutin natin yung switch. Ito. Sana makita sa... Ayan. Hindi kita sa ating video. Wait lang. Ayan. So, ibaba natin mga katropa. Wait lang. Dito na lang. Adjust natin. Ayan. So, ayan. Kita na yan. Ayan. So, ito yung ating stock horn switch. Ayan. Pag-passing, pag-press sa busina, ayan. O, di ba? Nag-blink. Pag nagbusina kayo, pag nag-on kayo ng mini driving light, tutunog din yan. Di ba? Pag nag-on kayo ng mini driving light, so ito yung switch ng mini driving light mga katropa. Walang diode to. Di ba? Di ba ang sagwa mga katropa? Kaya tayo naglalagay ng diode. Okay? So yun lang mga katropa. So yun lang mga katropa kung paano mag-wirings na. So yun lang mga katropa kung paano mag-wiring ng mini driving light sa ating mga motorsiklo. Either Yamaha, Suzuki, Honda, Kawasaki at China bikes, sundan mo lang yung buong step. Okay? So kung nagustuhan mo yung ating tutorial, ay huwag mong kalimutan mag-subscribe at i-click ang notification bell para sa tuwing upload ko na itong mga videos ay updated ka. At iwanan mo na rin ako ng comments. Okay? At mag-follow ka na rin sa aking Facebook page. So this is Light Modifier. Ingat sa pag-wiring. Ride safe at God bless. Alright.